Mga minamahal kong kababayan, isa po sa haligi ng Islam ay ang pag-aayuno. Taon-taon ay sinasagawa ng mga Muslim ang pag-aayuno sa tuwing sasapit ang buwan ng Ramadan sa buong mundo. At ating pong matutunghayan ngayon ang pagtitipon-tipon ng mga kapatiran at mga bisita natin sa paghihinto ng pag-aayuno sa pagsapit ng takip silim sa pamamagitan ng pagkain ng tamar, dates o prutas at tubig. At susunod nito ang pagdarasal. At ako po'y nag-aanyaya sa inyong samahan, saksihan ang mga kapatid kung paano niya ninakap nila ang pananampalataya ng Islam. La ilaha illallah. Ano ang dati mong reliyon at paano mo nalaman ang reliyon Islam at nakapagbago sa pananampalataya mo bilang dating Kristiyano? Ang dati kong reliyon ay ako ay isang dating Romano, Katoliko. At ako ay masigasig sa reliyong aking tinahak noon. At nakikita ko yung Islam nung ako ay napunta dito sa Qatar. Nung ako ay naghahanap ng relihiyon, unang napuntahan ko dito sa Qatar ay yung dating daan. Dahil sa yung relihiyon na yun ay patago-tago, na sabi ko sa sarili ko, hindi ito yung tunay. Bakit kung ito ay yung tunay, dapat hayag siya. So, umalis ako doon at ako'y napunta dito sa PANAP, yung Qatar Islamic Cultural Center. At ako ay nag-aral sa Biblia at sa Quran hanggang sa nalaman ko ang tunay na katuruan at ang tunay na Diyos na nag-iisa kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano ang pagkakaiba na sa Islam? Ano ang pagkakaiba sa dati mong Ang pagkakaiba sa reliyon na Islam at Christian, ang sa Christian, tatlo ang kanilang bali 3 in 1. Baga sa ang Diyos nila ay si Jesus Christ. Tapos sa Islam ay nag-iisa lang, ang Subhanahu wa Ta'ala lang. Iisa lang ang tagapaglikha. Ano ang nakita mo sa reliyong Islam na wala sa dati mong reliyon at ginakap mo ito, ang reliyong Islam? Sa pagbabasa-basa ko ng mga babasahing Islamiko, dito ang Islam lang kasi ang nakita kong direkta pagsamba sa isang Diyos, sa lumikha, sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi kagaya ng ibang reliyon na marami pang dinadaanan, may sumasamba kay Jesus, kay Buddha, at iba-iba pang mga reliyon na hindi katulad ng Islam na direkta ka sa Allah. Mashallah, jazakallah. Ano ang dati mong reliyon at paano mo nalaman na ang reliyon Islam at nakapagpabago sa pananampalataya mo bilang dating reliyong Katoliko? Sa kabila ng mga napapanood, nakikita natin sa TV, nababasa natin na negatibong pananaw sa Islam at mga Muslim ay hinakap mo pa rin ang reliyong Islam. Sa media kasi ang parang napapansin ko lang na sumasama lamang yung Muslim sa mga balita sa media, pero sa totoo sa aking sa saliksik nakita ko na maganda ang Islam at kabaligtaran ng mga sinasabi nila na iba at kabaligtaran ng mga lumalabas sa mga balita. Kesyo terorista, kabaligtaran lahat yung mga sinasabi nila at natagpuan ko sa Islam ang tunay at nag-iisang relihiyon. Paano mo naunawan at nasasabing ang lahat ng mga propeta ay nag-aayuno din o nagpapasting simula noon pa? O ito ba'y ngayon lamang sa mga Muslim lamang, ang mga Muslim lang ba ang mga gumagawa nito? O ang mga propeta ay nag-aayuno na rin? Sa akin pong pag-aalam, itong mga bagay na itong mga propeta noong araw ay ito po yung nakasulat po sa Biblia na sila po ay nagpapasting. Halimbawa po sila Prophet Noah, sila Prophet Abraham, Prophet Moses, Prophet David, Solomon, Jesus Christ, at saka hanggang huling propeta na si Muhammad SAW. Sila lahat po ay nagpa-fasting dahil ito ay utos po ng ating dakilang tagapaglikha ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kailangan natin ito mag-fasting
upang tayo ay magkaroon po ng takot sa ating tagapaglikha, sa ating Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang dati mong relihiyon at papaano mo nalaman na ang relihiyong Islam at nakapagbago sa pananampalataya mo bilang dating Kristiyano? Sa dati kong relihiyon, marami akong pinanggalingan. Nanggaling ako ng Roman Catholic, tapos nag-Protestante, hanggang sa natagpuan ko yung pananampalatayang Islam sa Saudi Arabia. At dito sa Islam, natagpuan ko na ang katuruan na sa dati kong pinanggalingan na pananampalataya ay napakalayo, baligtad na baligtad, dahil sa Islam ang tinuturo lang magmula na sa mga propeta ay nag-iisa lamang ang Diyos. Samantalang sa pinanggalingan ko dati sa Katoliko, merong Diyos na isa sinasabi pero tatlong kalagayan. Merong Diyos na Ama, may Diyos na Anak, at meron pang Diyos Espiritu Santo. So sa Islam ay iisa lamang. Nag-iisa lang talaga. Sino po yun? Sa Islam ang pangalan niya ay Allah. Paano mo nalaman ang Islam? Nalaman ko yung Islam sa mga kasama ko sa trabaho. Then, tinuruan nila ako. Tinuro nila sa akin kung yung tunay na religion. Kasi from Catholic ako. Tapos, sinabi nila sa akin na ganito ang Islam. Tapos, inan nila sa akin kung ano yung difference ng Islam at Catholic. Then, after that, nag-Islam ako. Ano naman po ang pagkakaiba sa dati mong pananampalataya at hinakap mo ang Islam? Ang Islam kasi, kumbaga, simple lang yung religiong Islam. Sa pagsasala, tawag dito, mga lalaki, sama-sama kayo, wala kayong kasamang ibang mga babae. So, simple lang yung reliyong Islam. Sa pagdadasal, separate yung babae at saka sa lalaki. So, nagkakaroon ng magandang pakikipag-usap sa tagapaglikha. So, kailan ka pala po yumakap sa Islam? Anong year? Yumakap ako sa Islam nung October 2006. Unang dating ko dito. Siguro after 2 weeks na niyakap ko yung Islam. So, bali pala, pang ilang Ramadan mo na o pagpapasting mo ito? Pang-5 na. So, kumusta naman pag-ayuno mo ngayon na Ramadan? Alhamdulillah. Okay naman. Hindi naman nagugutom. So, ngayon po, nakadamit ka na ng pangpari. Kumusta naman ang pananamit ng hindi na kailangan na mag-aral ka ng 12 taon para makasot ka nito? Kumusta naman? At ngayon sa Islam, kahit bata, matanda, nakakapagsot nito. Kumusta naman ba suot? Mainit ba? Alhamdulillah, hindi naman. Pero mukhang kagalang-galang. Kumbaga... Kagalang-galang na ba naman? Kagalang-galang naman. Kumbaga kagalang-galang, hindi lang kumbaga nakita mo sa Pilipinas pare or mga sakristano nagsosot nito. So dito iba yung kagalang-galang. مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل